Ika-7 ng Disyembre taong 1941, isang tahimik na umaga sa Hawaii ang biglang ginising ng putok ng bomba at pag-ulan ng mga bala. Sa loob lang ng ilang oras, libu-libong buhay ang nagbago at isang bagong yugto ng kasaysayan ang isinilang. Ano ang nagtulak sa bansang Hapon na atakihin ng isang makapangyarihang bansa gaya ng Estados Unidos? Isang biglaang pag-atake na walang deklarasyon ng digmaan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan sa likod ng isa sa pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng ika-20 siglo, mula sa ambisyon ng Imperyong Hapon hanggang sa desisyong nagpasiklab ng pandaigdigang apoy ng digmaan. Kung ikaw ay mahilig sa malalim, makabuluhan at mapanlikhang kwento ng kasaysayan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa Kasaysayan TV, binubuhay natin ang mga aral ng kahapon upang maging gabay sa kinabukasan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, mabilis ang naging pag-unlad ng bansang Hapon. Mula sa isang dating saradong lipunan noong panahon ng Tokugawa Shogunate, bigla itong naging industrialisado at makapangyarihan sa ilalim ng Meiji Restoration. Nabighani ang Japan sa ideya ng modernisasyon at kapangyarihan, gaya ng sa mga kanluraning bansa na may mga kolonya sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng makabagong teknolohiya at lakas militar, isang bagay ang malinaw: kulang ang Japan sa likas na yaman. Wala silang sapat na langis, goma, bakal at carbon, mga materyales na mahalaga para sa industriyang militar at ekonomiya. Kung nais nilang maging tunay na kapangyarihang imperial gaya ng Britain o France, kailangan nilang maganap ng yaman sa labas ng kanilang kapuluan. Kaya noong 1931, sinimulan ng Japan ang kanilang ekspansyonistang hakbang sa pamamagitan ng pananakop sa Manchuria, isang rehiyon sa hilagang silangang China na mayaman sa mineral at agrikultura. Itinatag nila roon ang puppet state na tinawag na Manchukuo at pinuwersa ang mga Chino sa ilalim ng kanilang kontrol. Sinundan ito ng mas malawak na pananakop noong 1937, ang Second Sino-Japanese War, kung saan sinalakay nila ang iba't ibang lungsod sa China tulad ng Shanghai at Nanjing. Ang pananakop sa Nanjing ay nauwi sa tinaguriang Nanjing Massacre, kung saan libu-libong sibilyan ang pinatay, ginahasa at pinahirapan. Isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng digmaan. Habang lumalaki ang teritoryong sinasakop ng Hapon, lumalaki rin ang kanilang tiwala sa sarili. Naniwala ang mga militaristang leader na karapatan nila ang mamuno sa Asya. At upang bigyang katwiran ito, binuo nila ang ideolohiyang tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Isang propagandang nagsasabing layunin ng Japan na palayain ang mga Asyano mula sa kontrol ng mga kanluraning bansa. Ngunit sa katotohanan, ito ay pagpapalawak ng Imperyong Hapon. Sa ilalim ng gobyerno, ang militar ay unti-unting nagkaroon ng kontrol. Ang dating demokratikong politika ay napalitan ng ultranasyonalismo, pagsamba sa emperador at paniniwala nga ang sakripisyo para sa bansa ay pinakamataas na tungkulin. Ang mga kabataan ay tinuruan na ang karangalan ay nasa paglilingkod at kamatayan para sa bayan. Ang mga sundalo ay pinanday sa ideya ng Bushido, ang samurai code na inuuna ang dangal kaysa sa buhay. Habang abala ang kanluran sa Great Depression at pagtaas ng tensyon sa Europa, patuloy ang Japan sa pagsakop sa mga lupaing mayroong yaman na kanilang inaasam. Pero may isang problema, ang Estados Unidos. Ang US ang pinakamalaking hadlang sa ambisyon ng Japan sa Asia Pacific. Ito ay dahil sa matibay na presensya ng Amerika sa rehiyon, partikular na sa Pilipinas at Guam. Sa katotohanang umaasa ang Japan sa pag-angkat ng langis, bakal at iba pang mahalagang materyales mula sa Estados Unidos. At higit sa lahat, sa tahasang pagtutol ng Amerika sa agresibong pananakop ng Hapon sa Asya. Sa panig ng Japan, ang Amerika ay hindi lamang kakompetensya, kundi isang banta sa kanilang ambisyon. Kaya't habang papalapit ang 1940s, isang tanong ang paulit-ulit sa mga opisyal militar ng Tokyo. Pipigilan ba natin ang ekspansyon upang hindi magalit ang Amerika? O uunahan natin sila bago pa nila tayo ganap na hadlangan? At habang ang mga barko ng Hapon ay patuloy sa pagsakop sa mga bagong teritoryo, ang sagot sa tanong na iyan ay unti-unting nagiging malinaw. Uunahan nila ang Amerika. Sa lahat ng pwedeng puntiryahin ng Hapon, bakit ang Pearl Harbor sa Hawaii? Simple lang ang sagot. Ito ay dahil dito nakahimpil ang puso ng puwersang pandagat ng Amerika sa Pacific, ang US Pacific Fleet.
Mga battleship, cruiser, destroyer at daan-daang eroplano, lahat ay nasa iisang lugar. Sa pananaw ng Japan, ito ang simbolo ng kapangyarihan ng Amerika sa Asya. At kung kaya itong sirain sa isang biglaang pag-atake, baka hindi na makabangon ng US Navy sa loob ng ilang buwan o taon. Ang layunin ng Japan ay hindi lamang umatake. Gusto nilang pilayin ng Amerika habang sinasakop nila ang Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, British Malaya, Dutch East Indies at iba pang bansang mayaman sa langis at goma. Ang Pearl Harbor ay may dalawang mahalagang katangian. Una, malapit ito sa mainland US. Kaya't kung masisira ito, mababawasan ang kakayahan ng Amerika na rumispondi agad. Ikalawa, hindi ito inaasahang target. Karamihan sa mga military strategies ng Amerika ay inaakala na kung aatakihin man sila, sa Pilipinas lang o Guam ito mangyayari, hindi sa Hawaii. Kaya't sa lihim na plano ng Japan na tinawag na Operation Z, sinanay ang kanilang mga piloto sa ilalim ng matinding disiplina at katahimikan. Noong December 7, 1941, mahigit 350 na eroplanong pandigma mula sa 6 na aircraft carriers ng Japan ang lumipad patungong Pearl Harbor. Ang atake ay idinisenyo na parang isang malakas na suntok na makakapagpatumba sa Amerika bago pa sila makalaban. Sa pananaw ng mga leader ng Japan tulad ni Admiral Yamamoto, hindi nila layuning ubusin ang Amerika. Gusto lamang nilang pilitin itong makipagkasundo matapos ang isang nakapanlulumong dagok. Subalit ang hindi nila naisip, ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi nagtulak sa Amerika para panghinaan ng loob. Bagkus, ito'y kabaliktaran at naging dahilan pa upang sumali sila sa digmaan. At sa halip na isang mabilis na tagumpay, ang Pearl Harbor ang naging simula ng pagbagsak ng ambisyon ng Imperyong Hapon. December 7, 1941, linggo ng umaga. Sa Pearl Harbor, Hawaii, ang mga sundalong Amerikano ay abala sa kanilang mga gawain. Nag-aalmusal, nagpapahinga, naglilinis ng barko. Tahimik ang himpapawid. Walang alinlangan, walang sinyalis ng panganib. Ngunit sa himpapawid, sa hilaga ng Oahu, tahimik na papalapit ang higit 350 eroplanong pandigma ng Hapon. Sila'y bahagi ng isang lihim na operasyong pinangunahan ni Admiral Isoroku Yamamoto, isang strike force na galing pa sa 6 na aircraft carriers na hindi namataan ng Amerika. Alas 7:55 ng umaga, nagsimula ang pambobomba. Ang USS Arizona ang isa sa unang tinamaan. Isang bomba ang sumabog sa bahagi ng barko kung saan nakaimbak ang mga bala. Sa isang iglap, ito'y sumabog ng malakas. Kalahating barko ang lumubog, kasama ang mahigit 1,100 sundalo. Sunod-sunod ang mga pag-atake habang ang mga eroplanong Hapon ay walang patid na nagbagsak ng bomba at torpedo. Tinagilid at pinalubog ang USS Oklahoma, pinasabog ng sunod-sunod ang USS West Virginia at winasak ang mga eroplanong Amerikano sa mga airfield bago pa man ito makalipad. Ang lahat ay tinarget ng sabay-sabay, mga barko, airbase, fuel storage tanks at command centers. Ang layunin, paralisahin ang US Pacific Fleet sa isang bagsakan. Ang buong pag-atake ay tumagal ng humigit kumulang 2 oras. Sa loob ng panahong iyon, mahigit 2,400 Amerikano ang nasawi at higit sa 1,000 ang nasugatan. 19 na barko ang nasira o lumubog, kabilang ang 8 battleship. Ngunit sa kabila ng pinsala, may mga hindi natupad ang Hapon. Ang mga aircraft carriers ng Amerika tulad ng USS Enterprise at USS Lexington ay wala sa harbor ng mga araw na iyon. Sila'y ligtas at sila rin ang gagamitin ng Amerika sa mga susunod na laban. Sa pagtatapos ng umaga, iniwan ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa apoy, usok at duha. Ngunit ang tunay na pagsabog ay mangyayari kinabukasan. December 8, 1941, idiniklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Japan. At sa sandaling iyon, ang Amerika ay ganap ng bahagi ng World War II. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi lang basta sorpresa. Ito ang naging turning point ng buong digmaan. Kinabukasan, December 8, 1941, idiniklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Japan. Ang dating bansang neutral, ang bansang pinakiusapan ng mga allies na tumulong, ngayon ay tuluyan ng pumasok sa giyera, puno ng galit at determinasyon. At hindi lang iyon. Noong December 11, ang Germany at Italy, kaalyado ng Japan sa ilalim ng Axis powers, nagdeklara rin ng digmaan laban sa Amerika. Bilang tugon, sabay ring lumaban ng US sa Europa at sa Asya.
Sa loob lamang ng ilang araw, ang isang regional na digmaan ay naging global conflict. Ang World War II ay naging tunay na digmaang pandaigdig. May labanan sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ang Amerika na dating nagbibigay lang ng armas at tulong pinansyal, ngayon ay nagpadala ng milyon-milyong sundalo, barko at eroplano sa iba't ibang front ng digmaan. Mabilis ang naging epekto. Tumibay ang Allied Forces. Britain, Soviet Union, China at ngayon may kakamping Amerika. Bumilis ang pagbagsak ng Nazi Germany sa Europa at sa Asia Pacific nagsimula ang tuloy-tuloy na counter-attack laban sa Japan. Ang Pearl Harbor ang nagtulak sa Estados Unidos na buuin ang pinakamalaking makina ng digmaan sa kasaysayan. Isang bansang dating tahimik ngayon ay ganap ng halimaw sa larangan ng military at ekonomiya. At sa huli, ito rin ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang Imperyong Hapon. Hindi agad-agad pero unti-unting nadurog sa mga susunod na taon. Sa isang iglap, binago ng Pearl Harbor ang takbo ng kasaysayan. At habang daan-daang eroplano ang bumagsak, milyon-milyong buhay ang pumasok sa bagong yugto ng digmaan. Isang digmaang hindi na nila pinili pero kailangan nilang tapusin.